From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big V.
Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mga tagapakinig natin dito sa RP Insan. At syempre, dadalawa lang muna kami dito sa studio ngayon ng aking pinsan. Syempre, gwapong-gwapo to eh. Opo, at syempre Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. At eto nga mga kababayan, nandito tayo sa Radyo Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas #1 ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1. Oo, na mapapanood sa TV Plus Channel 3. Yan, oh. TV Plus Channel 3 at Apordabox Channel 45 hanggang 49. Nako, insan talagang ang luwag-luwag na, no? At syempre, insan hindi lang diyan sa TV, hindi lang diyan, mapapanood din ito sa 738 sa radyo. At syempre sa Facebook din, Facebook page, mapapanood po nila tayo, no? Insan, anong saka balita? YouTube. At saka sa YouTube. Oo. Ano po? Yan. Yan. Ngayon, araw ng Agosto 22. 22 na ba ngayon? Minsan nakakalimutan ko isa sa dami ng trabaho. 23. Oo, kahapon pala. Tingnan mo, nakakalimutan ko yung araw. Nakatulog ka ba? Wala pa akong tulog kasi galing kami ngayon sa outreach. Oo, namigay kami ng mga libro, mga electric fan at pangangailangan ng mga estudyante. Nursery yung aming tinulungan kanina. Pero hindi naman yan yung ating tatalakayin. Oo, habang inaantay natin yung ating mga kaibigan. Oo, kasi medyo matraffic ngayon, no? Baka mamaya-maya pa sila darating. Insan, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Ayun, so bati muna ako. So ako nga pala si Takeru Miyamoto. So maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta po sa The Big V. So The Big V na kami ngayon, ha. And then syempre po kasama rin po natin si Coach Jared po. Okay, si Coach. Yon, nandyan pala si Coach, Nandyan na. Sound. Walang music si Coach, Ay, walang sound si Coach. Nako, zero balance billing. Andali. Ano zero balance? Hindi, nababasa ko doon sa news update. Galing Nawala. Okay, nawala si Coach Jared, antayin natin na lang. So, insan, anong una nating syempre pag-usapan natin yung nangyari sa buong linggo. So, yung isa sa pinakamainit na pinag-usapan ngayong linggo, yung panibagong pagsisinungaling na naman ni Sara Duterte. Nako. So, wala namang bago doon, di ba? Talagang sinungaling naman talaga yan. Pero, ang malupit kasi dito sa ginawa ni Sara ngayon, so, di ba, yung issue, kwento ko muna sa di lang nakaka-gets pa muna, no. Yung issue kasi, nagreklamo si Sara sa Kuwait. So sabi ni Sara, may problema daw sa education. Okay. So sumagot si Attorney Claire. Kung may problema pala sa education, may kasalanan ka rin doon kasi naging deputy secretary ka 2 taon. Ang dami mo naging problema doon. Totoo naman. Yung classroom. 3% lang yung napagawa ni Sara sa classroom. Pero may nai-issue pa rin siya dyan na na yung mga ghost student. Yan, ghost student pa, oo. So, ngayon, ang nangyari ngayon, so sumagot na naman si Sara. Sabi naman ni Sara, paano naman yung nasabing wala akong ginawa sa DepEd? Nung nag-resign nga ako, nagbeso-beso pa sa akin si PBBM daw. Tapos, amoy alak daw si BBM. Teka muna, doon sa nagbeso-beso na kung yun ang sagot doon sa katanungan o sa sinabi ni Attorney Claire na kasama ka rin doon kung sinasabi mong walang nangyari sa DepEd, kasama ka rin doon, kamo, di ba? Parang ang layo naman nung isagot na teka muna, nagbeso-beso. Kung yun ang kasagutan doon sa sinabi ni Attorney Claire, parang layo naman yata. Malayo naman talaga yung logic niya. Sa bagay. Pati naman yung mga taga-suporta ni Sara, ganun din. Hindi. Ayan tayo. Ay, sorry. Nga pala. Hindi pala vlog to. Ganon talaga, no? Ganon talaga. Pero insan kasi, yung point natin dito, yung sinabi nga ni Sara na
pinigilan daw siya ni Presidente Bongbong Marcos na mag-resign. Sasagutin ko yan. Tapos nagbeso-beso daw. Tapos alas 10 daw ng umaga, 10:30 AM daw. Sasagutin ko ulit yan. 10:30 AM daw, amoy alak daw. Ayun daw yung failure. Kaso nga, unang-una, doon sa sinabi niya na, na alas 10:30 ng umaga, sinagot ni, dating secretary, Cheloy Gerapil, na ang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ay alas 2:21 ng hapon. So magkaiba na yon, di ba? Ang hirap kay Sara, hindi niya yata naiisip na bawat punta mo doon sa Malacanang nakalagbook. Nakarehistro, di ba? Sa logbook nila kung anong oras ka pumasok. Hindi lang basta logbook pala. QR code ata doon. Yun na nga. QR code sa Malacanang. Kaya nga, nakarehistro, no? Nakarehistro. Sa madaling salita, nakarehistro yung pagpasok mo. Sino yung kabesa-besa ni Sara na sinasabi niya? Ewan ko, alam mo naman minsan si Sara maraming nabubuong istorya sa isipan niya. Baka naman nandyan na, no? Nandyan na si Coach. Coach, bumati ka muna bago namin ituloy yung aming tinatalakay din Ayan, hello everyone sa mga viewers po ng Radyo Pilipinas dito sa 738. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po, I am out of towns, kaya ganito. Out of towns? Sana all. Ayun. Opo. Ano ba na-miss ka, Bosin? Ayun nga, yung merong chinichika si Takero dito patungkol dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte na si Presidente daw ay amoy alak. Yun. Na amoy whiskey, parang gano'n yun sinasabi. Ano ba masasabi mo doon? Na-debunk na yan, di ba? Na-debunk siya nung post ng PCO. Shinare daw ni Takero yun ni Boss Takero. Ayun na. Yan na nga. Para sa akin kasi, pagka may mali sa isang istorya, mali na lahat. Mali na lahat di ba? Lalong-lalo na kapag ikaw ay mataas ang katungkulan sa bansa. Di ba? Kapag may mali sa kwento mo, mali na lahat yan. Paano pa ba natin paniniwalaan kung lagi naman marami ng mga ganong mga sitwasyon na maraming sinasabi si VP Sara na hindi tumutugma sa katotohanan at laging nababara ng Malacanang, di ba? Kaya para sa akin ayoko na nga patulan yan sa totoo lang at ayoko. Pero kasi ang layo kasi ng sagot niya nung sinabi na Attorney Claire na yung DepEd 3% lang yung napagawa mong classroom. Tapos 100 million sa Go Student, no? Hindi lang yan, marami siyang palpak sa DepEd Yung yung what they call this, yung sa laptop. May problema din. DepEd laptop. DepEd laptop. Yung pinakamalupit, Coach, tsaka Insan Mike. Yung kinaltasan yung mga teachers sa GSIS. Kinaltasan, hindi ni-remit sa GSIS. Yun. Isa rin yun. Yun matindi. Oo. So, ang problema talaga nun, trabahong admin na lang yun ni Coach tsaka Insan Yung alin? Yung kinaltasan mo yung mga teachers, tapos di mo ni-remit. Simpleng admin na trabaho na lang yun. Admin task lang yun. Reporting lang yun sasabihin na naman ng mga taga-suporta ni VP Sara ano naman connection niyang sinasabi mo, Takero ang pinag-uusapan lang natin dito alak. Yung alak bakit bakit may pinapasok ang iba? Hindi nagsimula kasi yung ganyan sila. Gusto kong ibig sabihin. Ganyan sila ganyan sila magpalusot ng pagkakamali ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, si Coach, ewan ko, baka merong kasi Boss Mike, ang problema kasi doon sa sinasabi nila kasi. Gusto nila kasing palabasin na presidential ball. Yan ang problema. So gusto nilang palabasin na, at saka di ba kinlaim ni Sara Duterte na paano daw siya magiging non-performing, siya raw ay pinigilan ni Presidente Bongbong Marcos na mag-resign. Sasagutin ko ulit yan. Bakit daw siya naging ganon? Sasagutin ko yan, Coach. Alam mo, si Presidente, hindi yata alam ni Sara yung pagiging professional pakikipag-usap na may diskarte tayo para hindi ka masaktan
kunyari ayaw kitang mawala. Gets ko na. Alam mo yon? Ayaw kitang kasi, mawala. ito, maputol lang kita, no? Kasi si Presidente kasi, ano yan nag-aral siya sa Briton. Britanya. Britanya. So, ganun yung kultura kasi ng mga Briton. Na palaging graceful exit palagi yung ginagawa. Tingnan mo lahat ng mga sinibak ni PBBM, lahat yan graceful exit. Wala kang nakita dyan na sinibak na pinahiya. Di ba, hindi katulad ni Digong ni dating presidente dati, na kapag pag-release niya, pinapahiya niya pa. Hindi naman kinakasuhan. For example, yung sa Pasig River, yung chairman na Pasig River, di ba, sinabihan niyang kurakot, pero hindi niya naman kinasuhan. Si J.A. Gauchia, di ba? Ngayon, kay PBBM, iba yung nangyari, parang ugaling Briton talaga. Lalabas ka ng graceful ng maayos. Ang problema, nakapagtaka nga graceful exit na nga lang, wala pang utang na loob. Yun naninira pa. Yun na nga. Diba? Tulad niyan, example na lang natin, 'di ba? Si Vic Rodriguez, ang kauna-unahan niyang ES, 'di ba? Tinanggal. Tapos Taga Norte daw 'yan, si Vic. Hindi ko alam, hindi naman na mahalaga kung taga saan siya pero alam ko yung ibig mo sabihin, loko-loko ka Alam ko yung ibig mo sabihin, gets ko yun. Pero kung taga Norte, wala na tayong magagawa, kitang-kita naman, di ba? Pero yun nga, sa sinasabi ni Coach kanina, na tanong niya na bakit ganon, di ba? Na kung talagang hindi ako nagpe-perform, bakit ako pinipigilan? Alam nyo, BP Sara, medyo dapat kumonsulta kayo sa inyong mga kasama o advisor na ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ni Pangulo doon. Kasi sa aming mga ordinaryong Pilipino, alam na namin basa na namin kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Yung kunyari, sasabihin ng boss ko, Mike, talaga ba? Aalis ka na. Oo, boss, papaalam na ako. Hindi na ako masaya. O baka naman may hinihingi ka na iba. O ibibigay ko sa'yo. Yun yun laging binabanggit ng mga bossing. Para gusto nila, okay tayo na maghiwalay dahil lahat naman ginawa ko para sa'yo. Ganun kasi nararanasan ko yan, Pagka may mga ganyang nagpapaalam, syempre paparamdam mo sa kanila na medyo importante kahit sa loob mo ay hindi na Kulang na lang ipagtulakan mo na sa hagdanan Di ba? Ugali ng mga bosses yan. Alam ng mga boss yan na ganun talaga yung style para lang maghiwalay na tayo. Kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan, move on na tayo, magpatawaran na tayo. At pag nakita tayo sa labas, tanguan na lang. Kaso nga, hindi ganun na nangyari. Kung hindi, ang ginawa nila pinagplanuhan na siraan si Pangulo. Andyan na, sabi nga natin, yung hindi mamatay-matay na issue nila patungkol dito sa usapin ng droga, hanggang ngayon hindi pa rin nila napapatunayan. So yan imamarka sa isipan ng marami nating kababayan na magiging kwento ito. Na darating ang panahon, may kikwento sa mga anak, salinlahi na ginanyan nyo yung isang Pangulo na wala namang ginagawang tulad ng binibintang nyo. Coach. Tsaka di ba naalala nyo nung pagpasok nitong pagkatapos sa election, sinabi nagpa-mass resignation si PBBM. At ang sinabi nung tinanong siya, actually hindi siya, si E.S. Bersamin. Nung tinanong si E.S. Bersamin kung bakit ginawa yun ni Presidente. Kasi ang gusto raw ng Presidente, ayaw daw niyang masira ang pangalan ng mga taong gusto niyang paalisin. So, agree ako doon sinabi ni Boss Taki na mabait lang talaga yung Presidente natin. Mabait lang talaga siya. Ayaw niyang, kumbaga nagbibigay siya ng second chance. Ang problema lang dito kasi kay Sara Duterte, ang dami ng chances na binigay sa kanya, pero hindi pa niya tinake advantage. At saka ito pa yung nakakatawa nga dyan Sinasabi niya performer siya. Nag-perform daw siya sa DepEd. Pero bakit out of 100%, wait lang. Sige po, kayo muna kasi nagbubukas ng pinto yung mga tao dito, maririnig yung background. Sige po, kayo po muna. Yun, minsan. So tuloy mo yung sinasabi ni Coach. Ayun yung sinasabi nga ni Coach kung talagang performer talaga si Sara Duterte sa DepEd,
dapat yung unang sinabi ni Sarah, ako nagpagawa ng ganito eh. 'Di ba? Ako may proyekto ng ganito. Ito yung achievement ko eh. Pero yung sinabi ni Sarah, yung sagot niya kasi, ayaw nga ako pagreserinin ng presidente, paano ako naging failure? Para sa akin mababaw 'yun na yung pinakamalupit, yung pinakamalupit. Tuloy ko lang yung kwento ko kanina. Sorry. Tuloy ko lang yung kwento ko kanina. Sorry. So yun nga, out of 100% na classroom na dapat gawin, 3% lang ang natapos niya. So paano niya masasabi performer yun? Out of 100% na kailangan mga classroom na i-repair, ang napagawa lang niya is around 2.7% yata. Coach, para sa kanya, niya na yun, perform niya na sobra-sobra yun. Pero coach, ito yung malupit, coach. Yung mga supporter niya, sabi ng mga supporter niya, paano naman naging failure si Sarah? Mataas naman siya sa survey. Ay, kilala ko yan. Oo. Malaki katawan yung bobo na yan eh. Uy! Ang bobo niya na malaki lang dyan, muscle eh. Pero yung utak niyan, gamunggo eh. Alam nyo, mga kababayan, ito for the information of everyone, kami po sa HR, kami po ay taon-taon nagpe-performance appraisal. Ang background ko kasi, 10 taon ako sa human resources eh. Kapag pinag-usapan po natin ng performance, hindi ko tinitignan doon yung approval. Approval rating, ibang angulo yon ng leadership. Sa performance, doon natin tinitignan yung kanilang resulta. Ngayon, nakakapagtaka lang kasi si Sara Duterte mataas nga sa performance ratings, mataas sa approval ratings, pero it seems, mga kababayan, hindi naiintindihan ng mga nagte-take ng survey yung ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Kaya nga suggestion ko nga sa mga nagpapa-survey diyan, sila Publicus, Pulse Asia, SWS, ganyan-ganyan. Tanggalin niyo na ho yung approval tsaka performance ratings. Kasi mali yung mali yung tanong eh. For example, si Sara Duterte hindi naman nagpe-perform. Ilang beses bumiyahe ngayong 5 or 6 months. Marami pa sa presidente. Oo, pero mataas ang performance rating. Paano siya nag-perform? Anong ginawa niya? Hindi ba? OVP nga. OVP, Overseas Vice President. OVP. Siyempre, siguro, dahil nga politika, ganun talaga, yung paniniwala ng iba, akala nila nakapag-perform talaga ng malupit si Sara. Pero kasi itong mga taga-suporta, itong mga taga-sunod, sila itong hindi nagsasaliksik eh. Hindi nila pinag-aaralang maigi kung ano ba talaga yung totoo na nangyayari. Yung napansin ko kasi sa mga supporter kasi nila, no, hindi uso sa kanila yung research tsaka yung pagsasaliksik na sinasabi mo eh. Wala. Ano sila eh? Hindi uso. Hindi kasi wala nang tamat mali sa mga yan. Basta kami susuportahan namin to. Basta ganito yung sinasabi mo, Insan, okay kami dito. Kung ano sabihin ng mga Duterte, abay, yun na yun. Wala na. Oo, yun na paniniwalaan namin. Bakit pa kami mag-aaksaya, mag-Google? Pero in the first place naman, di ba? Naging supporter din naman tayo ni Sara kasi siya yung busy ni PBBM, di ba? So, binigyan natin ng pagkakataon. Hindi, ako ha? Awa ko na lang yung sa kanya kasi nga pero sa una, di ba? Sa una. Sige, hindi naman si Digong to, anak naman ni Digong to eh. So, baka nga naman iba to. Baka iba to sa tatay, baka mas maayos to. Hindi, sa akin ganun eh, ganun yung ginawa ko eh. Binigyan natin ng pagkakataon eh. Pero yung pagkakataon nga na yun, tulad yung sinabi nga ni Coach, hindi naman tinake advantage ni Sara. Hindi ba yung pagsuporta mo sa kanya dahil dun sa pinamigay niyang mga t-shirt tsaka hoodie? Bowler na ano. So, ayan na. Nandito na si break na tayo ata. Break muna tayo, no? Babalik kami makaraan ng isang sandali sapagkat meron pong dumating na ating kasama dito sa studio. Wala pong iba si Chris Ulo. Ano? Okay. Ayun. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Radyo Publiko. Serbisyo. Pangbayang mahal. News nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balik po mga kababayan ang ating palatuntunan ngayong umaga sa Radyo Pilipinas. Kasama natin si Chris Ulo. Chris Ulo, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig kasi kanina ka pa nila inaantay. Oy, nako, mga kababayan, magandang hapon sa inyo lahat at welcome ho rito sa ating programa The Big B dito sa Radyo Pilipinas. Medyo nagkaroon lang ho ng konting kompermiso kasi dahil sa flood control may mga baha. Bumabaha. Medyo may tinawid tayong karagatan. Siguro dapat talakayin natin yan. Ito kasi si Chis mamaya siguro, singit natin yan para matalakay natin yan. Ano bang bale ngayon kasi yung isa ngayon sa pinakamagandang proyekto ngayon ng ating gobyerno ngayon, yung sa PhilHealth. So, ngayon meron siyang 20,000 na libreng gamot sa mga kababayan natin. So, yung tawag nga dito yung YAKAP. Yaman ng Kalusugan Program. So, bale, ang mangyayari dito, yearly makakaroon ng libreng gamot yung mga kababayan natin. So, ito mga kasambahay, yung mga lifetime members, yung mga naguhulog. Yung solo parent, pwede kayo mag-apply dito, mga indigent, yung mga walang trabaho. Tapos pati yung mga 4Ps. Senior citizen kasama, PWD, infants, tsaka mga bata 21 years old pababa. So, liwanagin natin. Kung hanggang kailan, gaano katagal, yung sakop ng 20,000 na ano ba yan? Ano ba tawag natin yan? Yakap. Bali ito yung proyekto ng PhilHealth. So, bali mangyayari dito, syempre, hindi naman to, kasi ang gusto ata ng ibang mga kababayan natin, pagpunta mo ng ospital, gamot ka agad, hindi, may proseso to. So, syempre, kailangan mong kumonsulta. Kailangan mong bigyan ka ng gamot na wala kang sakit, di ba? So, kailangan mong kumonsulta muna kasi, sa mga credited. Kasi akala nila, pagka ganun, hindi ho ganun ang ang serbisyo. Ito kasi insan maputol muna kita, kasi may mga kababayan kasi tayo na yung reklamo nila, bakit daw merong guarantee letter? Bakit meron parang guarantee letter? Kasi ang ibig sabihin nun, ginaguarantee ka ng isang politiko na hindi ka bogus. Teka muna. Doon muna tayo sa 20,000. Sige. Ano ba 'yon? Ano ang hanggang saan ang sakop niyan? Hanggang kailan?
So, yan ba kada linggo, kada buwan, kada taon? Kada taon to. 20,000 every so, year. Kada taon ay merong ibibigay na tulong ang gobyerno na nagkakalaga ng 20,000 para sa True PhilHealth para sa kanilang mga maintenance siguro. Siguro yung mga senior citizens. Pero okay na yun kasi yung 20,000 na yun, sakto na yun sa kung may sakit ka sa high blood, sa blood pressure, tsaka sa sugar mo kang pasok na yung 20,000 na. Kung may iba kang sakit, di napasok talaga. Pero kung high blood tsaka blood pressure lang naman tsaka sugar, pasok na yun. Malaking tulong na sa mga kababayan natin yun. Paano makiklaim? Yan. Yun. Papasok doon sa paliwanag mo kanina. So, yung una, kailangan mong kumonsulta sa accredited ng yakap. No? Tapos, yun na. So, reresatahan ka na. Tapos, outpatient laboratory. Yan. So, kailangan ng laboratory. So, may mga accredited na hospital dito. So, kailangan lang nyo lang siguro magpa-register muna. So, talagang may proseso to. Hindi siya tulad ng gusto ng iba na walang proseso. Ito, mga sir, dadagdag ko lang kasi na pag-uusapan natin ng PhilHealth. No? Kasi lalong gumaganda ang... Totoo yan. Ang PhilHealth, mula nung nagkapwesto, naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, true story to, ha? Hindi ito kwentong kutsero o barbero. Barbero na lang para kasi may kutsero tayong kasama. May kutsero tayo eh. Para ho sa kaalaman ho lahat ng nanonood. Baka hindi nyo nalalaman or baka hindi napapaalala ho ng mga hospital. Kasi nung nakaraang September ba, October, nakumpine yung anak ko. Diba? Yan, naalala ko yan. Sa isang private hospital. Ngayon, nung magbabayad na ako ng bill, ang sabi sa akin ng cashier, sila nagpaalala eh. Para alam nyo rin lahat ng nanonood, importante to. Especially hindi napapaalala ng mga hospital, kayo ang magpaalala. Nung magbabayad na ako ng bill, tinanong ako nung kahera kung member ako ng PhilHealth. Sabi ko, membro ako ng PhilHealth. Pero matagal na hindi nahuhulugan kasi hindi na ako nagtatrabaho bilang private employee. Matagal na, ilang taon na sabi ko. Sabi niya, okay lang yun sir. Basta miyembro ka ng PhilHealth. Kahit wala ka nga naging trabaho, basta meron kang PhilHealth number. Ang gagawin mo lang, sir, punta ka ng Bayad Center. I-update mo. Sa lahat ng Bayad Center. Magbayad ka ng 3 buwan. Ngayon, yung 3 buwan na yun, 500 bawat isang buwan. Bali, 1,500 binayaran ko sa Bayad Center. Pagkabayad ko, alam nila alam nung taga-Bayad Center eh. Dinala ko ngayon, bumalik ako sa kahera ng hospital. Yung binigay kong resibo na 1,500 na 3 buwan, ang nakaltas doon sa bill ng anak ko, 20,000. Laking bagay. Kaya maganda nalalaman niya kasi baka hindi mo napapaalala ng mga hospital, nakakalimot. Dahil minsan may mga dati may mga nakakausap ko sa hospital, mga tulonggis eh. Hindi lang napapaalala yung programa ng gobyerno eh, nagkukulang sila eh. O ngayon, alam nyo na. Kaya pag na-combine yung mga mahal nyo sa buhay, napanood ko kay Chris Ulo, yung vlogger. Ba't di nyo pinapaalala? Member ako ng PhilHealth, may number ako. Baka pwede kong i-update. Tsaka, idadagdag ko lang din doon, no? Kung ikukumpara natin yung PhilHealth 10 years before, sobrang laki nang nagbago. Kasi for example, sa di na nakakaalam, may may CKD ako Stage 5 10 years before, syempre, panahon pa ni Pino yan. Pino yun. So, yung CKD ko sa'yo yun. So, ibig mo sabihin... Boss, ano yung CKD, boss? Ano yung CKD? Chronic kidney disease. So, bale, ibig sabihin, nung panahon kasi, nalaman ko kasi sa akin na may sakit ako 2013. So, sabi sa akin ng doktor, paghandaan mo, magda-dialysis ka na. Depende pala sa sa lifestyle ko. So, tingin ako ng magkano ba dialysis? 2013 yun So, papalo ka ng 50,000 a month. Ngayon, yung sagot ng PhilHealth lang noon, hindi siya cover ng 1 taon 6 months lang. So, ibig sabihin nun, after 6 months, problema mo na yung 50,000 pesos a month. Saan ka kukuha ng 50,000 pesos a month? O ngayon, nung pagdating ni PBBM ngayon, libre na lahat. Lahat nilibre 1 taon. Hindi lang 1 taon yung nilibre ni PBBM. Pati yung dialyzer, kasi may dialyzer yan yung sumasala na mismong dugo mo Libre din. Tapos depende pa sa ospital, pati injection yung E14, libre din. So kung ikukumpara ko, malamang kung nag-dialysis ako nung 10 years ago, baka wala na ako ngayon. Kaya kung makukumpara ninyo, yung 10 years ago, top 10 palagi yung sakit sa kidney na kinamamatay ng mga tao.
nung pagpasok nung nilibre na ni PBBM lahat ng 1 year, wala na sa top 10 yung kidney disease. Kasi nga afford na. Kasi lahat na nakapag-dialysis na. Libre na kasi. Afford na kasi. So ibang-iba to sa mga sinasabi ng iba na wala namang nangyari, wala namang nagbago. So ito malaki pagbabago na to. At hindi lang ako nagsabi nito, pati mismo mga kidney patient mismo. Sila mismo nakaramdam nito. Kaya naman nila nasasabi na wala nagbago sa Administrasyong Marcos kasi pinanonood nila, mga vlogger ngang naninira. Kaya yun lang na pick up nila. Ganun yun. Basta, di ba meron pang isang ngayon, diba? yung ginawa ni Presidente, yung zero balance billing. Kaya baka tirahin pa ng iba yan. Ay, mag-headset kasi Coach. Sorry. Coach. Si Coach muna. Ayan. May sinasabi. Diba meron pang bagong programa nga si PBBM in partnership din with PhilHealth tsaka DOH. Yung zero balance billing. Di ba may pinag-issue recently? Wala talaga siyang binayaran. Pinakita pa ni Presidente yung papeles. Wala talaga siyang binayaran sa ospital. Pero selected hospital siya na, hindi lahat yun. Hindi, kasi, punta na lang sa ang pagkakaintindi kasi nilang iba kasi, libre lahat. Na wala ka nang gagawin. Ayun na nga. Mali yung minsan pagkakaunawa ng mga kababayan natin patungkol dito sa mga proyekto na to. Wag niyo kakalimutan na pagka nasa gobyerno po, may mga kababayan, may proseso bago natin makuha yan. At syempre, mga kababayan, depende pa rin yan kung ano yung kalagayan nyo sa buhay. Diyan isa pa rin yung factor, no? Magbabase pa rin sila diyan. Kung kayo naman mga kababayan ko, meron kayong magandang trabaho, kumikita naman kayo ng higit sa itinakda na dapat tulungan ng 100%. Wag niyo asahan na 100% itutulong ho sa inyo. Actually, dati nang may ganyan yung na-upgrade lang Dati na nung may tinatawag na SWA. Yung ini-interview yung pinalit sa ayan yung dati na yan. Ayan yung ni-rebranding ni Bongo. Oo. Malasakit. Dati na yan yung i-interviewin ka, katayuan mo sa buhay. O may trabaho ka ba, ganito ganyan. Kailangan indigent kasi. Kasi dati Kaya nga, coach, yung Malasakit Center na yan, matagal na yun, ni-rebrand lang ni Bongo yan Oo, correct. SWA yan sinasabi nga ni Chris Dati na walang pagkakaiba yan sa etong programa rin ng gobyerno sa mga may kaso. Kung ikaw may trabaho, hindi ka naman po pwedeng bibigyan ng PAW Kailangan mapapatunayan mo. Hindi ka makakalusot sa PAW. Hindi ka makakalusot. Kasi ang mga pinagbibigyan dyan, wala talagang trabaho at walang pinagkakakitaan. At ang magpapatunay niyan, barangay sa inyo. Yan. Kung anong estado mo sa buhay. Kaya mga kababayan, sigurado ko si Boss Mike hindi kailangan ng niyan. Ng abogado niya sa PAW. Tsaka hindi niya kailangan zero balance billing. Si Boss Mike, matindi yan Uy, maiba tayo teka muna, ano ba next topic natin Sara. Si Sara, fake news kay PBBM, amoy alak. Ayan yung ating tinalakay kanina, di ba? Eto ngayon mga brother bago tayo talakayin yung sarili ko, ako, talakayin natin 'tong nangyayari sa Maynila. Etong si Joel Chua, tsaka si Isko. Nako. Kayo bahala. Ano masasabi nyo diyan? Anong dyan? Sino ba isko niyan dito na vlogger? May isko niyan ba dito? Ewan ko. Hindi, akin lang. Teka lang, wait. Magsasalita ako dyan. Di ba may sinabi ako last week? Di ba sabi ko last week na na maraming trabaho ang mayor. Sana na hindi lang puro linis kalsada. Ngayon, napatunayan na kailangan din pala ng linis estero. So, wala, lubog sa baha Pero ito, pupunta tayo kay Joel Chua. Ang sama ng timing ng away nila. Sabagay. Kasi sila pareho. Sama ng timing ng away nila kasi binabaha ang Maynila Tapos inunan nyo pa yung maaway. Alam mo ba nang binaha pati loob ng munisipyo? Naka? Ayun na nga. Diba? Sa akin lang. Total naman, dating magkaibigan, dating magkasama, dating magkaalyado. Team Lacuna yan Bakit hindi na lang kayo mag-usap ng personal at doon kayo magpaliwanagan? Kaysa dinadaan nyo sa social media, yung mga tao na mga taga-suporta nyo nadadamay sa away ninyo. Di po ba? Para sa akin, bilang dating magkasama, mag-usap na lang kayo ng personal. Wag na yung magla-live yung isa, magpapasaring yung isa rin din sa live. Magla-live din yung isa, ganun din yung isa.
magmumura yung isa, magmumura din yung isa. Hindi na makakatulong yan sa marami nating mga kababayan. Hindi yan public service. Oo, marites na po yan. Na yung mga tao nangingi marites na rin ngayon, saan kayo ngayon? Diba? Team Isko o Team Joel ba kayo? Ako, wala akong kinakampihan dyan. Lugi si Joel Chua sa awayan kasi si Isko may pagka-vlogger Sanay si Isko Minuto nagla-live si Chua madalang yung... At saka si Isko maraming nakasunod na vlogger sa kanya. Oo, maraming maraming taga-Miron. Maraming taga-Miron si Isko. Diba? Kay Joel Chua, parang sarili niya lang. Lang talaga ng timing. Sorry, Brad. Kasi, Boss Mike. Sige, Boss. Tirahin mo na. Hindi, sama lang ng timing nila pareho. Kasi, di ba, parang yung baha kahapon sa yung away nila, saktong kung kailan kailangan ng serbisyo ng Maynila, ng mga Manileño. Sana, isinentabi na lang muna nila yung idwaan nila. Magtulungan muna sila kasi binabaha kahapon ang lala hanggang tuhod, yung iba hanggang bewang. Eto pa, masakit. Biruin mo yung harap ng Senado. Yung sa Senate. Kita mo naman, ang taas ng baha, hindi mo madaanan Yung mga nagrarally doon sa labas nandun na lang sa pasilyo talaga, binaha doon sa Senate? Sarap doon sa kung saan kayo nagrarally. Ikaw, pumupunta ka ron, di ba? Doon ako lagi. Yung mismong gate na yun. Talaga? Kung saan doon dumadaan yung mga sasakyan ng manggagara ng mga senador. Doon mismo. Abay, napakaluwag nung binaha. Yung mga nagrarally doon mismo, gumilid. Pero nagtataka ako, nung last year, nung binahayan, yung nireklamo ng mga senador, kasalanan daw ng Dolomite Beach yan. Tsaka ng reclamation. Grabe. Doon nalala ko na sinabi nila yun. Last year yun, sinabi nila yun. Pero ba't ngayon parang, hindi na ata kasi iba na yung naging naging narrative ngayon problema sa flood control na talaga yung narrative ngayon Alam mo, ang problema, diyan sa mga proyekto, eto kung mapapansin nyo lang, kapag ka may proyekto, naglalaki ang mga pangalan ng mga politiko yung nakalagay. Hindi pa nauumpisan, may tarpaulin na. Nakapaskil yung mga mukha nila. Tapos, kapag ka nagkaroon ng problema, biglang hindi na nila alam at hindi na sila kasali dyan. Hindi naman sila tinatanong. Di ba? Hindi, kung napansin nyo lang, kasi ako napansin ko, kaya tinatanong ko sa inyo. Biruin mo, hindi pa na itatayo, soon to rise. Di ba? Project by, with ganyan, with ganito. Tapos nakalagay yung pinakamalaking pangalan at mukha ng politiko. Di ba? Ang lalaki pa ng mga mukha. Ang lalaki ng mga mukha. Dapat nga binababa para makita yung laki ng mga tiyan Di ba? Parang build. Parang ganun. Ikaw talaga, naipasok mo pa. Tapos, hindi naalala ko kasi sa build nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May mga vlogger talaga na naka-assign na ito po ang bagong paggawa ni ganito dating Pangulong Duterte. Wala pa kang hukay Tarpaulin pa lang, kala mo 1 kilometro rin na paggawa Pero ang topic natin, flood control. Gusto mo pag-usapan natin niya sa isang araw, maghapon. Ay, build. Diba? Kasi lalayo na naman tayo Diba? Doon tayo sa flood control. Bakit kayong mga politiko ganun? Lalagay nyo yung mga mukha nyo, kalalaki. Hindi pa na itatayo yung proyekto, nauna pa yung mga mukha nyong malalaki. Pangalan nyo, kilalaki rin Ngayong nagka-problema, bakit bigla kayong tila dumidistansya? Palusutan, hugas kamay dito. Religyoso raw Hindi, pero sa akin, in my own opinion, di ba sabi ng presidente na na raw siya, galit. Di ba yung nangyari dun sa Baliwag, na wala talagang ginawa. Ni Hukay walang ginawa. Yun talaga ang literal na ghost project. Talagang ghost project talaga. Pero matindi yun sa Baliwag. Pero Bukawi rin pala. Pero para sa akin, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon ni PBBM. Kasi sa akin hindi ako talaga, para sa akin hindi sapat yung galit ka lang. Dapat meron mapanagot talaga dito. Kasi matagal na yan Matagal ng issue yan Siya lang talaga umamin na may problemang ganito. Oo nga. Kaya lang kasi, yung iba, hindi nila maisip kung ano yung gustong iparating sa mga Pilipino ni Pangulo Hindi ba kayo magdiwang dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na ganyan, na kahit na pangit, maganda, binabalita sa atin. Speaking of ghost project, meron doon sa Sapote.
Ito nabalita rin to 2.5 billion pesos. Yung pinagawa ni Mark Villar. Sa boundary ng Coastal Road sa Pote tsaka Bacoor. O 2.5 billion pesos doon nakarang araw binahanan naman. So nasaan yung 2.5 billion pesos? Senador pa ba si Villar? Mark. Senador pa. Si Mark. Kala ko. Si Mark Villar. Akala ko wala na yan kasi nung nakarang ko nakita nagsalita. Tahimik lang yan, di ba? Kailan ba taon naging senador yun? 2022. 22. Parang nakarang ko na nakita nagsalita sa senador. Sa loob ng 3 taon lang, di ba? Kaya nga nagulat ako nung nakita ko. Sabi ko, buhay pa pala to? Alam mo bakit? Buhay pa pala to tuloy. Senador pa pala to? Ang nakakatawa pa nga doon, sorry, singit ako. Ang nakakatawa pa doon, minsan na nga lang magsalita, pumalya pa. Naalala niyo ito sa hearing, sa Marcoleta. Sabi niya, dapat daw meron tayong flood control master plan. Yun. Oo, sinabi niya yun. Tapos biglang sinabi ng Malacanang, wait lang, wala kang binibigay sa amin. So bakit ka magre-recommend ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginawa? Yawn. At saka yung malupit dito, Coach, yung dating DPWH secretary na si Singson. Dave Singson. Merong binigyan ng flood control kay Mark Villar. No? Tinago niya lang ata tapos hindi niya implement. Hindi ako nagkakamali Nung naging presidente si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, parang naalala ko unang in-appoint niya talaga sa ahensya ng gobyerno DPW si Mark Villar talaga Mark Villar talaga. Parang nung nakita niya agad umangat yung numero niya sa TV. Uy, magiging presidente na ako. Parang in-appoint niya na agad. Hindi pa nalilipat sa kanya yung kapangyarihan. Gusto niya na yata maging sekretary ng DPWH. Bakit kaya? Possible kaya? Tatanungin, aking opinion to aking opinion muna to. Tanong ko lang muna sa inyo Sa tingin nyo nag-finance kaya ng salapi nakikita sa sose yun ang mga Villar kay Digong nung nangangampanya? Nasa sose yun. Nasa sose. Minsan, ganito yan. Minsan hindi naman dinideklara yan Diba? Under the table yung mga ibang mga donasyon Underdeclared, right? Diba? Hindi talaga dinideklara yan. Lalo na kapag magkakilala, diba? Marami tayong alam dyan kay Villar na yan. Sa sponsor. At saka mga boss, di ba recently since pinag-uusapan yung flood control, nagba-viral din ngayon yung meron daw mahigit 300 billion na flood control scam nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hindi na isiwalat, hindi na imbestigahan, walang nangyari. So, kung ikukumpara mo nga ngayon yung present administration tsaka yung previous administration, swerte tayo na nandito si President Bongbong Marcos na sinisigurado na malinis yung trabaho ng DPWH. Kasi siya mismo nag-expose Alam mo, nung panahon ni Digong, wala. Coach, madagdag ko na, buti nabanggit mo yan. Ibig mo sabihin, lumalabas, may mga lihim dati sa panahon ni Digong na ngayon lang na-expose. Ngayon lang nailabas, Boss Bree. Na naitatago siya taong bayan na dapat nalalaman. Wala pa, malaki pa. Parang ano pala yan, yung pondo ng kanino? Kay Napoles? Yung pondong inilipat. Yung insertion. Yung nilipat ni Digong na pondo. Doon sa isang ahensya tapos nagtanim siya ng mga tao niya doon yung panahon ng pandemic. Department sa Parmali ba yan? Parmali. Na ngayon lang nabubuking. Di parang ganun pala. Ibig sabihin, maraming hindi alam ang taong bayan dati na ngayon lang na-expose. Ngayon, ang ginagawa lang ni Digong nung siya presidente, ang lagi niya lang pinapabango sa mata ng tao, drug war. Pero sa likod ng camera, maraming mga katiwalaan. NPA, boss. Droga. Grabe ka talaga, Digong, ang pinagagawa mo sa Pilipinas. Kapag ka kumontra ka sa kanya, ire-red tag ka. Di ba? Dalawa lang yun drug tagging o red tagging. Ano pa pala? Coach, yung pondo pa pala ng PhilHealth na 600 billion na hindi nagalaw, na hindi na ibigyan sila ng... Yun, ngayon lang din na-expose yun. Noong panahon ni Digong, hindi rin, di ba? Grabe ka marami talaga, pa kahit sa PCSO, di ba? Dami ring na-expose. Si Garma, naging showtime, ngayon lang din na-announce. Talaga ba? Showtime ni Digong si Garma. Ngayon lang din na-expose. Talaga ba yan? Hindi ba chismis yan? Grabe talaga to si Digong. Chismis lang yata yun Sabi na naman tulpo
Bossing, disclaimer muna tayo. Disclaimer tayo. Ay, disclaimer lang po. Ang sinabi ko, hindi kami nagsabi si Ramon Tulfo. Galing sa kanya yan. Okay. Marami pa namang iba, di ba? Tulad yan, kung maghuhungkatan ng mga korupsyon, tulad ni Sara, inimbak yung mga gadget, laptop, at marami pang iba na dapat ipinamahagi sa mga mag-aaral o sa warehouse. Nabulok. Nabulok din yung mga pagkain, yung mga Nutriban. Di ba? Grabe. Yung Nutriban alam mo, may tumawag sa akin. Sorry, Boss Mike. Ano, Coach? Sige, Boss Mike. Tapos may tumawag sa akin na grabe daw yung hanggang sa ngayon, mula kay Sara, hanggang sa ngayon nangyayari. Dahil naging kultura diyan sa DepEd, may nagsabi sa akin na isang na contractor diyan sa DepEd. Kala ko dati mong ex. Tay tayo diyan. Contractor na. Contractor, na yung Nutriban nananawagan ako kay Anggara, Secretary Anggara, aksyonan mo. Baka magaya ka sa DPWH. Yung kanyang district engineer nakikiparty kay Villanueva. Baka yung mga direktor na mga diyan sa DepEd, kung saan mga rehiyon nandoon sila, alamin mo. Baka mamaya yung Nutriban kinakatkong na. At yung dati na itsura, bigat at lasa ay nasasakripisyo dahil sa korupsyon nila. Nako, alamin mo yan. Dahil mismong isang contractor ninyo ang nagsiwalat sa akin. Di ba? Grabe, no? Ito pa. Yung Nutriban, teka muna, sisingit ko pa. Di ba nabulok yung Nutriban? Yung mga tinapay. Yun nga, sabi pa ni BP Sara, hindi raw siya failure. Yun lang doon lang sa Nutriban, failure ka na Baka kasi kumakain siya ng panis. Kaya nga sabi ko, ano kaya pagkakaunawa niya doon sa failure, Hindi pa pala failure. Baka kumakain ng panis ng Nutriban si Sara, kaya sinabi niya hindi siya failure. Pero alam nyo, vlogger na ngayon. Parang pinyol yan, Mas makapinyol doon. Vlogger na raw si Sara. Vlogger na. Biruin mo nagbablog sa may sa Basta upuan. Hindi. Sa ibang bansa. Meron kayong hindi alam Sa Paris yata yun. Ito nag-vlog ba naman, binibidyo. Hinahanap si Kitty, pumasok sa CR, binidyo yung mga nandoon, mga babae sa loob. Nako po. Bawal yun Di ba? Privacy yun, CR yun. Naka-live yun? Naka-live! Binibidyo ni BP, ang galing ng pagkaka-vlog mo, Ron. Ibig sabihin, meron nga nun. Trending ba? Nag-trending na? Meron. Ibig sabihin, abogado, vice president, ganun galawan? Abay, may tama talaga. May tama yung sinasabi niya. May tama talaga. Meron pa. Isang vlog yun. Meron pang isang vlog. Habang inahanap niya, binabanggit yung mawalang galang na ho siya mga naghahaponan, nagagaan at mga nananghalian yung dumi. Sabi, paano ko ba sasabihin ito? Sabi ni Jebs. yung libang. Alam naman natin, di ba? Sa mga Bisaya pagka nasaan na si Sara, kanina pa nalilibang. Parang sa ating kasi, di ba, parang kanina pa na ebs, gano'n, kanina pa na ganon, kasi ang pangit pag sinabi mong, di ba? Pangit yun. Alam naman siguro ng mga manonood kung ano ibig sabihin doon. Pero mo yung binablog. Mapanood na yan. Hanggang nga makarating doon sa CR. Matindi talaga, tawa nga ako ng tawa nung napanood ko yan. Meron pala nun? Ibang klase. Vlogger na yung vice presidente. Vice President, abogada, ganun galawan, parang tambay lang sa alam yun, yung dyan, yung naisip talaga ako, sa ganyang attitude ni Sara, anong klaseng critical thinking meron yung mga supporter niya, na hanggang ngayon nagasuporta pa rin niya, yung supporta pa rin sa mga Duterte. Hindi pa nila naisip na isipin nyo pag yan naging presidente yan tulad ng gusto nila, ayan ang iharap natin sa buong mundo na, kasi pag presidente ka, ikaw yung representative ng Pilipinas ito, Pilipinas, si Sara. Ano gagawin yan dyan? Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa'yo kanina pa.
itong mga tagasunod ng mga Duterte, sabihin na natin, ano. Itong mga ito, kung ano lang yung sabihin nila, yun na lang yung paniniwalaan nila. Hindi na nga sila mag-google, hindi na magre-research, tulad ng sinabi mo kanina. Dahil kung ano yung sinabi nila, yun na lang talaga paniniwalaan at susundin pa. Hindi lang paniniwalaan, susundin pa nila. Tsaka piloso po yung mga yan. Kasi minsan wala akong magawa. Minsan sa bahay, umi-epal ako sa mga TikTok. Bakit ako sa mga TikTok live? Subukan yung i-research yung ganito. Utusan mo pa kami mag-research? Ganun sila. Ibang klase talaga itong mga to. Wala nang tama't mali sa mga to. Wala na. Diba? Basta ang tama sa kanila, mga Duterte, wala na. Tayo naman kasi, di ba tayo, alam naman natin na taga-suporta tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ako sinasabi ko, pag may maling presidente, basta polisiya yan, tsaka critical, yung maayos naman na pagbatikos, okay yan. Walang problema batikosin yung presidente. Oo naman. Okay yan, kasi walang perfectong gobyerno. Sa buong mundo, walang perfectong gobyerno. Bibigyan kita ng halimbawa. Na yung pagkakaiba ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong at saka sa mga Duterte. Yung jet ski holiday ni Vice Ganda. Sa pa yan. Abay, binanatan din naman si Pangulo doon. Hinawakan yung mukha at binaling-baling. Tumawalan tayo eh. Tinawanan lang natin. Hindi naman tayo nag-react. Yung namang ginamit doon kay dating Pangulong Duterte. Abay, sabi, binastos daw. Yun hindi naman galing kay Vice Ganda, kundi galing mismo yun kay dating Pangulong Duterte. Yung salita na mag-jet ski ako. At itatayo ko yung ating bandila. Di ba? May sila eh. Matanda na raw si Digong, ba't ginaganon pa? Pero, nung si Digong minura ang Diyos, minura si Pope. Pumalakpak sila. Pumalakpak pa. Matitindi nga yung mga DDS. Anyways, ayan na nga. Magbe-break muna tayo. Dahil mga kababayan, kailangan nating break sa susunod. Dapat yung break natin hanap buhay na, no? Dahil marami yatang mag-sponsor sa atin. Nakapila na Ang dami nga So, mga kababayan, abangan nyo po kami sa aming pagbabalik at ilang sandali lang po itong aming break. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal.
Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. No, nagbabalik po tayo mga kababayan sa Radyo Pilipinas. Opo, eto. Saan ba tayo natigil kanina? Flood control. Flood control, ano? Balikan natin. Kung sino ba itong mga involved dito, no? Ito meron na akong gustong sabihin dito, no? Kasi alam naman natin na merong Blue Ribbon Committee na ginawa itong si kagalang-galang na Marcoleta, no? Ang nakakapagtaka dito, no, itong si Joel Villanueva, wala naman nagtatanong sa kanya, no? Bigla niyang babanggitin na kaming mga senador, hindi kami sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Tapos meron pa malupit. Di ba, Secretary Bonoan, di ba, minsan hindi ako nakipag-usap sa'yo. Di ba, ikaw rin, ganun. Obvious na Hindi kayo, ano ba masabi nyo doon, no? Hindi niya pwedeng hatulan na sasabihin niya hugas kamay. Na ang 24 senador, kahit isa, walang sangkot. Hindi mo pwedeng mangibabaw doon yung salita niya na bakit kilala niya ba lahat ng senador na kasama niya na doon kung may kinalaman siya flood control issue o wala. At saka tama nga sinabi nga ni Coach wala naman nagtatanong sa kanya, bakit naghugas kami na kagad siya? Doon ako nagtataka. Kasi tandaan natin, di ba, yung insertion nga nung nakaraang taon, yung 9 billion, na kay Joel. Tapos yung pinakamaraming problema sa flood control ngayon, sa Bulacan din. Tapos ngayon may mga kumakalat pang picture ngayon, na yung kapatid ni Joel Villanueva kasama yung DPWH na si Alcantara ba yun? Kasama. Alcantara, Uli na kayo sa balita kung yun lang yung alam nyo, yung kapatid. Yung alam ko't napanood ko kasama na si Joel Villanueva. May bago, diba? May bago. Ang sweet nila. Napaka-sweet ni Joel Villanueva. Wala nang kinalaman. Kay Alcantara, yung district engineer. Ang sweet. Kagabi lang lumabas. Kagabi lang. Pinakilala ba naman, napaka-sweet talaga. Napaka-gwapo. Pero yung tanong ko sa inyo, yung nangyari bang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, paghahanap ba to ng katotohanan o baka nagiging platform lang to ng paghugas kami ng mga senador? Tingin nyo lang.
nagagamit tong hearing platform na to kung paano rin sila makaligtas. Kasi karamihan ng mga senador na nandun, ganun yung ginawa eh. Una nga si Joel. Pangalawa si Bongo, na alam naman natin na kontratista din yung mga kamag-anak, pati rin siya. Pati may isa pa. Si kaya nga Magbilyar. Kaya nga dapat hindi talaga sila ang nag-iimbestiga. Hindi talaga dapat ang Congress hindi dapat sila mag-iimbestiga. Ang Senate hindi dapat talaga sila mag-iimbestiga. Dapat iba. Si PBBM na nga dapat. Tsaka si Magalong. Third party auditor dapat. Third party dapat. Oo. Singit lang ako Singit lang ako mga kapatid. Ito nga yung parang tawag dito hypocrisy o pagiging hipokrito ng hearing na ginagawa ni Senator Marcoleta. Imagine si Joel Villanueva, sabi nga ni Boss Mike kanina, nakitaan na ng ebidensya na chami-chami siya doon sa contractor ng Bulacan, yung corrupt na contractor ng Bulacan. Si Mark Villar, na senador din, siya rin ay involved dun sa mga flood control projects. Kasi nga, nung nakaraang administrasyon, sa yung DPWH secretary, may 300 plus billion na flood control money na nawawala at hindi natin alam kung saan napunta. So, involved siya doon. So, ano ba talaga yung gustong gawin dito? Bongo pa, Coach, si Bongo. Binibigyan lang ba niya ng plataforma dito? Congressman, Senator na pala, sorry. Binibigyan lang ba niya ng plataforma yung mga kasama niyang senador na maghugas kamay o talaga bang sincero itong kanyang investigasyon? Baka mali na, Coach, yung salitang hugas kamay. Yung salita na yun, baguhin natin. Tanungin natin sila. Ligo na. Baka naman binibigyan ng pagkakataon para linisin yung mga dumi nila at linisin yung pangalan nila sa taong bayan. Nangyayari nito, baka isisi lang lahat sa kontraktor no? Yan na nga. Malay mo, may mga ibang politiko dyan, nagme-message sa mga kontraktor. Na huwag silang idamay. May bahala sa inyo. Basta huwag nyo kami ipiyok. Ang importante, tulungan pa rin namin kayo. Sasabihin, kung yung inyong kumpanya ay ma-blacklist, gumawa lang kayo ng bago at tuloy-tuloy ang ligaya natin. Maaaring ganon. Importante, huwag nyo kaming idamay kasi... Boss Chris, Boss Chris, may tanong ako doon. Sorry. So, Boss Chris, may tanong ako sa'yo. Sige. Yung bang sinasabi mo, ibig sabihin, baka pwede pang pagkakitaan ng mga senador yung mga kontraktor pa para hindi sila ikanta. Pwede. Pwede talaga. Ililigtas nila yung sarili nila. Masasabi niya ba, itong panahon to walang mga nagme-message sa mga kontraktor? Para-paraan, Diba? Isi-sell stock lang naman sila ng mga politiko Tsaka nagtataka ako meron ng investigasyon si Presidente. Ano pa yung iniimbestigahan ng senador? Kasi ang pwede lang naman nilang imbestigahan dito in aid of legislation. So gumagawa ba talaga sila ng batas? Para gamit yung mga hearing na yan. Baka naman ganun talaga. Naghahanap sila ng mga maaaring baguhin o ipanukala ng mga batas dahil dito sa mga nangyayari. Actually, hindi pa senador din nag-imbestiga Meron din plano si Congressman Ridon ba yun? Congressman Ridon sa sa Congress din, yung TRICOM, imbestigahan din daw nila, meron silang sariling investigasyon. So, dalawa na sila. Ang alam ko, COA din ata, meron din atang ginagawang investigasyon yung COA. So, tapos ang nakakatawa dito, kasi merong programa si Marcoleta kagabi Sabi ni Marcoleta, ba't yung imbestigahan yung flood control? Bakit ngayon lang? Siya pa talaga nagtanong bakit ngayon lang. Ikaw rin, bakit ngayon ka lang din nag-imbestiga? Oo nga. Di ba? Dati siyang congressman. Yun pa nga dati siyang... Actually, sa mga pagiging double standard, dyan mahusay si Marcoleta na kapag pabor sa kanya, parang sinabi ni Marcoleta dati na tayong mga congressman dapat wag tayong balat sibuyas. Tapos papakontempt niya si Enzo Recto nung tinawag siyang manlilinlang. At hindi lang yun. Pati si Vice Ganda, pinatulan niya. Si Vice Ganda. Si Mima. Shoutout ka pala kay Mima. Ibig sabihin ito si Marcoleta ay mapagpatol, mapagpatol. Pikon, double standard din. Pikon, Oo. Teka, balikan natin yung si Joel Villanueva. Yun nga, may bago. Oo nga pala, sige. May video. May video pa pala. May video na talagang pinapakilala niya yung district engineer na si
Sabi niya wala siyang kinalaman doon. Ito na nga. Oo, di ba? Sino ba tong district engineer na to na controversial? May something talaga pag gano'n, ano? Ayun na, yung district engineer na controversial. Alcantara. Ayun na nga. Naku, kaapelyido pa nung kaibigan ko. Yung kaapelyido pa nung kaibigan kong taga Bulacan. Na Alcantara din yung apelyido. Yung ba yung pinakikita sa FB na medyo mataba na, ano? Na parang kamukha ni Salvador, yung dating sekretary ni Digong, kasama niya sa Dahig. Panelo? Yun. Kamukha no? Mijaldea. Kamukha ni Mijaldea Pero hindi naman ho siya, no? Nililiwanag lang natin. Kamukha lang. Nung pinakilala niya, di ba sabi niya, nakakasuka. Galit na galit eh. Ang daming mga sinabing mga salita si Joel Villanueva. Di ba? Na tila ba parang wala siyang kinalaman, inosente. May lumabas na video. Bakit yung controversial na district engineer diyan sa Bulacan na tila ba yan yung parang kumakamada. Kasama mo. Kilala mo. At talagang ang sweet mo sa kanya. Sabi niya eto na. Si District Engineer Alcantara, napakagwapo. Sabing ganun eh. Boss Mike, di na ako magtataka kung si Senador Joel Villanueva nagdi-deny walang alam. Si Jesse Escudero, hindi na ako magtataka bakit nagdi-deny wala rin siyang alam. Mismo taga DPWH na sekretary, wala rin daw siyang alam. Lahat sila. Isipin mo, ikaw na sekretary dyan, wala ka pa rin alam. Si Coach. Coach. Sorry. Singit ko lang. In fairness, si DPWH Secretary, pinagtanggol ni Jinggoy Estrada. Nagulat ako doon. Diba? Sabi niya, baka sa sobrang dami ng regional office, baka hindi raw talaga umabot sa kanya. Ang problema kasi doon, Boss Chris, Boss Mike, Boss Take, ang problema kasi doon, ikaw yung big boss dapat nagra-random audit kasi. Yes. Ito pa, Coach, madagdag ko lang yung 220 meters na haba ng kanal doon sa Bulacan, na binadgetan ng 55 million para gawa ng flood control. Walang hollow blocks kahit isang piraso, walang kahit isang araw na gumawa, kahit isang tao, walang nagpala doon. Pero mayroong report sa DPWH, ang contractor, na 100% completed na yun. Tapos na. Ibig sabihin, wala ka man lang bang pinapuntang taga DPWH doon sa site para ma-confirm na tapos na? Natotoo ba tong report? Ganun ba kayo kaya-ingot? Ayun na nga yun. Ganun ba kayo kaya-ingot dyan? Parang inaano nyo yung taong bayan, parang pinaglololokon nyo ba? Ayun na nga yun Dapat yung district engineer yung nag-i-inspection. Diba? Tulad nito. Right. Tulad nito. Isa pa pala, Mike, dagdag ko rin. Sorry. Sige. Isa rin kasi sa dapat nagche-check, si COA. Yun. Sa pa yan. Ang problema, di ba? Mukhang kasabuat din ata. Hindi, may involve may involvement si COA Actually, yung COA, ipapatawag din ni Senador Jinggoy. Yan nga, nawala si Coach. Nawala. Nawala si Coach. Anyways, tuloy natin. Coach, wala kayong sound, Coach. Nawala. Ayun, hindi nawala siya sa screen. Ayan na, bumalik na. Coach, tuloy mo na. Sa cellphone kasi. Sorry. Nawala siya. Tayo mo na. Hindi. Pero ito, madagdag ko lang, nung sinabi nga ni Joel Villanueva na wala siyang alam dyan, maniniwala na sana ako sa totoo lang. Kasi ano yan alive, di ba ganun siya Pero nung ni-research ko yan si Joel Villanueva, hindi pala ito yung first time niya na-involve sa ganyan. Meron siyang yung PIDAP sa 2008 sa Aaron Foundation. At doon, guilty talaga siya doon ng pagnanakaw. Nako? Sa ombudsman yung ombudsman mismo yung nag-guilty sa kanya. So, ibig sabihin, may meron ng record. Markado na to. Markado na pala yan. May bahid. Tapos malupit dito, syempre, sabi ng ombudsman, dapat si Joel Villanueva dismiss. Sinabi talaga pwede yung research yan Pero ang nangyari dito, hindi pala wala palang ganung batas na pwedeng ipa-dismiss ng ombudsman yung senador. Dapat pala kasuhan dito sa ethics. So kaya hanggang ngayon pala, senador pa rin po siya. So JIL niya, Joel is Joel is Lord. Joel is Lord. Baka magkamali tayo. Pero pero na-police din pala. Na-police siya. May na-police pa pala siya. So, ibig sabihin, may kwento na pala sa... So, hindi ito yung first time niyang na-involve sa ganyan. Sa ganyang mga gawain. Oo. Nako.
Di ba? May bahid na pala. Yung mga ginagawa niya ngayon, parang inosenteng-inosento, no? Pagka nagsasalita, tila ba parang walang kinalaman. Natatawa pa nga ako sa isang video niya, isang privilege speech sa Senate. Sabi niya, Your Honor, ako'y nasasaktan dahil after magkape ng ating mga kababayan sa Bulacan, susulong sa bahay. Sabi ko, grabe pala ka-concern nito si Joel Villanueva sa mga taga-Bulacan. Nakaka-touch. Parang ang sarap, Parang si Marcoleta may hawak na martilyo, no? Parang ang sarap magpa-convert sana, no? Convert tayo sa kanya, no? Concern, Di ba? Andiyan yata si Coach, nagbalik na. Coach! Hindi ka marinig. Pasensya na. Ayan na. Okay. Nawala na akong signal. Pasensya na. Sige po, tuloy lang po. Nakikinig ako. Hindi, tsaka bukod kay Joel, tsaka kay Mark Villar na may ingay. Yung nakakapagtaka naman dito, si Cheese nag-ingay din, di ba? Meron pa yan si Bongo. Si Bongo rin. Nagsalita rin si Bongo na tama. Isa rin to. Di ba meron din siyang privilege speech, di ba? Parang nakakapagtaka, di ba? Kung sino pa yung mga may ingay, sila pa yung parang may sabit. Defensive ka. Defensive pa. Di ba? Kasi si Bongo, alam naman natin, si LTG, di ba? Si LTG Builders tsaka Alfrego Builders. Hanggang ngayon nakakakuha pa rin pala ng proyekto yan. Hanggang ngayon pala. So, para sa akin, bakit ganun? Kung sino pa yung mga taong involved sa flood control, sila pa yung nagsasabing wala kami kasalanan. So, ibig sabihin, para sinasabi mo, pinauuna na nila ang sarili nila, wala silang kasalanan, no? Kahit yung investigasyon hindi pa sila natutumbok. Inuuna na nila sarili nila. Dinatamaan din pala, no? At saka walang nagtatanong kasi. Okay lang sana sumagot. Okay lang sana sinabi ni Marcoleta, ikaw Senator Joel Villanueva, may alam ka ba dito? Ayun, pwede nang sabihin yun Pero ang tanong dito kasi, yun pwede yun, tama. Pero pinakamalaking tanong kasi dito, ako kasi napansin ko talaga sa Senado, meron silang unwritten law na respetuhan ang tanong ba dito, kaya bang nilang sagasaan yung kapwa nila senador? Kaya nga papasok dito yung tanong nyo kanina kung ano mangyayari. Kapag walang nanagot dyan, yun na yun. Yun na yung kasagutan. Yung tinanong mo na yan, may kinalaman yan doon sa privilege speech ni Senador Lacson na handa silang banggitin kung sinong mga official ito. Kasama na gobyerno. Sana nga mangyari yun. Pero, yung mga taong yun, handa bang sagutin ang kanilang, siyempre, andyan na yung death threat, andyan na yung kanilang buhay, pamilya. O baka naman ngayon lang mainit lang kasi ang issue, baka bandang huli, magkaiwanan sila. Kasi ako nakikita ko talagang seryosong lumalaban dito sa usaping flood control budget na Ping Lacson 100% hindi kasama. Tito Sen, Ping Lacson. The rest, hindi ko na wala na. Agree. Diba? Kaya ako, alam nyo natutuwa talaga ako, sayang nga lang. Agree. Alam nyo, sa totoo lang, eto babanggitin ko na, no? Hindi naman siguro bawal, Talagang gusto ko si Lacson sana, no? Hindi, presidentiables talaga siya. Actually, Boss Mike, si Senador Lacson, Tito Sen, Gibo, talagang pwede maging mga presidente. Daming ang problema, kaya hindi mananalo yan Karisma. Alam nyo kung bakit? Hindi kasi mga tanga Hindi kasi mga bobo. Wala tayo sa vlog. Diba? Uy, bawal. Ay, mga pala. Medyo pero teka, balikan na nga natin si Joel Villanueva. Meron pang kumalat na isang litrato. Habang nasa isang dining table, ang daming kasamang chika baby. Nakita nyo ba yun? Nagpa-viral? Ano ba yun? True story ba yun? True story. Kala ko nga edited Hindi, totoo yun. Totoo pala yun. Nangyari. Ibig sabihin, meron din palang Palmolive. Di naman siguro. Hindi naman, di ba? Baka naman merong event. Pero parang mga boss, di ba yun? Sorry, mga boss, di ba parang campaign yata yun noong 2022? Kailan ba yun? Hindi ko mag-gets kung bakit kailangan gamitin yung mga chika bebe na yan. Yung mga chicks. Oo. Hindi, baka dahil, may event. Tsaka unang-una, nakapaloob ka sa religious group na maraming mga sekta o reliyon na ayaw nila yung mga labas ang mga dibdib. Labas ang mga... Si Kibuloy gusto niyan. Boss Mike, malay mo, magkukumari silang lahat. Hindi, ibig sabihin lahat ng mga babae nandun.
Baka magkukumari silang lahat. Magkakakilala. Alam ko kasi meron akong kilalang isa ron. Oo. Magkakakilala sila eh. Pero, ang tanong nga, bakit kailangan gamitin sa kampanya yung mga labas ang mga dibdib at bakat ang mga mga ano. Lalong-lalo na sa image ni Pastor Joel Villanueva. Kasi nga pastor di ba? Pastor ba talaga? Tanong nyo kay Digong. Di ba si Digong nanalo sa ganyan dahil sa Mocha Girls? Kakakiindig ng Mocha Girls. Pastor ba talaga si sabi nila, hindi ko sigurado. So, ibig sabihin, nagpapalis naman sa samang espiritu yan. Baka. Kasi ganun napapalit ko sa FB, yung parang bang mga ganun ba yun? Yung mga nagpapalis ng masasamang espiritu sa katawan? Kasi baka may sumasapi kay Inday, gamutin niya, gamutin niya. Pero nga, ano nga masasabi nyo ron sa mga babae na dami? Siyempre, bayad lahat yun. Alangan naman ng libre. Siyempre. Di ba? May TF lahat yun. Hindi, baka may berte. Baka nagaganda. Mahirap lagyan ng ano yun, boss. Mahirap lagyan ng baka may event. Napunta doon si Pastor Joel Villanueva. Ngayon itong mga babae nagandahan kay Pastor, nagandahan tuloy. Napugian, magandahan tuloy. Nagpa-picture. Baka nagpa-picture. Yun lang naman yun sa akin. Wala naman akong binibigay na mali siya. Baka nasa-section sila kay, nasa-section tuloy. Baka namamachuhan sila kay kay Joel Villanueva. Baka makisig naman talaga. Baka may prayer meeting. Baka magkukumari sila. Baka kumari rin nila si Joel. Baka kumari nila si Joel. Baka may prayer meeting habang labas yung dibdib. Baka may gano'n ata siguro. Yun lang. Basta bakit kumakalat? Baka naman, wag nating alisin na baka naman merong demolition job para kay Joel Villanueva. Kapag meron, syempre kay Joel kakampi. Pagka na yan kapag may demolition job. Kakampihan ko si Joel Villanueva. Pagka talagang tinatarget, pangit naman yun. Parang kay Cheese din, ganun, di ba? May demolition job din daw kay Cheese, di ba? Ganun din. Kay Cheese daw niniwala dyan, nag-iimahinasyon lang yan. Nag-ano lang si Cheese, yung parang kunyari, agrabyado siya. Pero sa totoo lang, guilty na yan, kunyari pa yan. Grabe, natulad mo na agad, Pero ano siya ngayon, parang tahimik siya ngayon, Si Kiss, nagsalita lang siya isang beses, Pero, nung about nga doon sa pagbigay sa kanya ng 30 million ng taga Sorsogon. After nun, wala nang kasunod na pag-iingay, Hindi, nakaabang yan. Tinitignan niya investigasyon, pagpapunta sa kanya, tsaka bubel, tsaka mag-privilege speech yan. Hindi, pero sana lang, no? Ituloy ito ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson itong investigasyon na to. At kung meron mang senador na talagang kasabot dito, sana tuluyan na lang sana. Tsaka hindi lang pangalanan niya pa. Insan, hindi lang naman senador kasi congressman pa mga iba. Congressman at saka ito pa may congressman din talaga mga boss. Sana yung minority na kasama ni Tito Sen tsaka ni Ping Lacson. Sana suportahan sila hanggang dulo. Kasi mamaya wala bang kasabot sa minority? Baka may kasabot ang mahirap kasi dyan, mga boss, kasama niya sa minority, banda-bandang huli, baka magkapabayaan. Baka iwanan sila sa air Kaya yung mensahe ni Senador Ping Lacson nakaraan, yung privilege speech niya, marami ng maraming tatamaan yun. Kasama na yung kasama niya sa minority. Kasi baka ilan lang ba sila? 5 lang sila, di ba? Tito Sen, di ba Ito pa. 5 lang sila. Ito pa, Coach. Loren Legarda, Tito Sen, Ping Lacson, Risa Ontiveros. Hindi, 7 pala. Yung taga-Bukid nun, si Subiri. Ito pa, mga boss, And then, sila nag-minority. Kasi baka mag-break tayo. Ito pa, ito kumbaga analyze ko lang, akin lang to, no? Kasi marami nagsasabi, itong si SPG Escudero, malaki ang naging tulong kung bakit yung unconstitutional ni BP Inday Sara Duterte sa impeachment, malaki ang naitulong niya kung bakit nadatnan ng hatol ng Supreme Court. Kasi gusto niya i-hearing ng July 30 simulan. After ng PBBM yung sona ni PBBM. Tapos bago mag-28, dumating na ang unconstitutional. Masasabi nyo kaya, mga boss, to malaking tanong. Kung nailigtas ni Chis Escudero si BP Inday Sara Duterte sa impeachment trial, kahit ba naka-archive lang, masasabi nyo kaya ang Duterte Block
Kasi ang Duterte Black majority. Oo. Lahat sila nandun eh. Oo. Masasabi nyo kaya na si Chis Escudero, si Nave, si BP Inday Sara sa impeachment, ililigtas naman ng majority si Chis Escudero? Pwede kaya mangyari yan? Hindi malayo. Ako? Hindi malayo. Parang teleserye, ano? Kaya nga. Ito boss, singit ako pasingit lang. Hindi ba nagsalita na nga si Comelec? Sabi ni Comelec, sabi ni Commissioner George Erwin Garcia, sabi niya na nag-iimbestiga na sila doon sa mga kontraktor na nag-contribute daw sa mga senador. Alam naman natin, sila sila Chis Escudero, Bongo, si Joel Villanueva, saka may isa pa. May isa pa, parang si yata parang apat daw eh. Si Gatchalian yata, Gatchalian o Legarta. Tsaka JBRs ito. Sila na lang man yung na-contributan. Tapos, ang sabi ni Commissioner George Erwin Garcia, ang posible daw na maparusahan, hindi yung kandidato, kundi yung kontraktor. So, parang nagkaroon na sila ng, parang binroadcast na nagbigay na ng spoiler si Commissioner Garcia na wag niyong asahan na mapaparusahan. Ano mangyayari sa kontraktor? Kontraktor lang. Malamang. Tulad niyan, di ba? Nagbura na ng upload si Corina doon sa Kay Diskaya. Mukhang nag-damage control na sila. Mukhang ang target baka yung mga contractor na lang. Dapat siguro usisain natin at alamin din natin ang pagkakasala ng mga politiko. Baguhin na rin nila yung yung election code na yan. Ito nga, ang problema kasi, ang daming batas dito sa Pilipinas na dapat i-revisa. Oo. Isipin mo, may batas, pero yung batas na yun din yung nagliligtas sa kanila. May butas. Ayun na nga. Wala may butas. Ayaw nga nilang ipagalaw yung Constitution paano natin maaayos yan? Dapat pala. Diba? Paano? Yung Constitution 1986 pa yan 86. Panahon pa nila, masyado ng kumbaga sa old, palitan nyo na nga yan. Mag-ano na tayo, Constitutional 2025. Gamitin na lang muna sa pambalot sa tinapa. Isipin mo, 1986, kanino yan? Kala Aquino. Ano kasi? Wala na yung mga yan Ano kasi Chris na yung mundo kasi nag-upgrade, nag-update yung mundo. Yun nga. Dapat yung konstitusyon natin nag-update din. Oo. Right. So parang computer pala. Hindi yung mundo mag-a-adjust sa atin. Tayo mag-a-adjust sa mundo. Ganito yung mga boss Kaya marami na nakakaligtas na krimen ngayon na kahit nasasakop ng unconstitutional, anong constitution ng 1986. Kasi nga, may mga krimen dati na hindi naman nangyayari dati. Ngayon nangyayari. So, wala na, hindi na nasasakop. Katulad nga niya, yung sinasabi. Parang yung example pa lang yung kung paano nila technical yung impeachment ni Sara. Di ba? Ayun pa lang Ang dami pang Marshall mo na nga, PBB, para nabubuisit kami. Tapos, sige ako ulit po. Isa rin kasi problema dyan. So, agree ako sa sinabi ni Chris na dapat i-amyenda na yung mga batas natin, i-update na. Ang problema lang din kasi, yung mga legislators natin sa Congress, tsaka sa Senado, ayaw nilang i-update yung batas kapag tatamaan sila. For example, political dynasty, nasa Constitution natin yan. Sinabi sa Constitution, ipapaubaya sa Kongreso kung paano nila isusulat ang batas sa political dynasty. Pero wala pa rin tayong batas sa political dynasty ngayon. See? So, parang parang kumbaga, yung sumusulat ng rules, sinisigurado nila na yung sarili nila mainulusot nila. Ayun. Kaya olats Natumbok mo. So parang yung batas coach para na lang talaga sa mga politiko, no? Oo. Ganun na nga. Parang pakitang tao na lang yung mga batas na ginagamit sa pang-araw-araw sa mga korte na para daw sa tao. Mas lalo na tong kapag hindi binago ni Leonin yung kay Sara. Lalo na maraming masasagasaan dito in the future. Ang nakakatakot dyan insan, Coach Jared tsaka Chris Ulo, no? Baka mawalan na ng tiwala ang taong bayan sa batas. Na kung sa gobyerno mismo. Sa gobyerno. Sa umiiral na mga tuntunin natin. Wala. Pwede ka naman tumakbo insan baka kapag ako ayoko sabihin dito, baka mamaya marami tayong mga baka may maniwala. Di ba? Maniwala sila
Ako, dapat ma-amyendahan yung mga batas na i-revisan, no? Mga ibang batas na may butas. Correct. Yan ang pinaka-the best eh. Yung isa pang batas dito yung yung pag-open ng ekonomiya sa buong mundo. Kasi tayo nakasarado yung economy natin. Kapag foreign investor ka, 40% lang, coach, no? 40%, no? Yung dapat 60-40, yeah. Na may 40% lang sa foreigners. Sa foreigner. So ngayon, ito yung pinakamalupit dito ko bakit mayroong OFW eh. For example, ikaw, taga Singapore ka. Ang gusto mong empleyado Dali. US na lang para social. US na lang yan. US. Kunwari para social. Kunwari Amerikano ka. Gusto mo ng empleyado Pilipino. Saan ka magtatayo ng negosyo? Pilipinas. Ang gagawin ba pagpasok mo sa Pilipinas, 40% ka lang dapat. Dapat meron kang kasosyong 60% na Pilipino. Ano gagawin mo? Right. Pupunta ka na lang sa Singapore, dito ako magtatayo ng negosyo, mag-hire ako ng Pilipino. Correct. So may OFW. Tama. Matagal na dapat binabago yan. Ayan dapat yung binabago nung nakaraan. Pero ang unang-unang pumigil talaga dito, nakakapagtaka si Aimee. Nagtaka. Maasahan mo kay Aimee. Actually, pasado na siya sa Congress. Wala akong ang utak niya. Tama ko siya, sa Congress pasado na, no? Sa Senate nang talaga napigilan eh. Hinaharang ka. Hinarang sa Senate. Tapos na, hinaharang na lang. Oo. Siguro kailangan dapat mawala na lang. So ayun talaga pinakadahilan kung bakit merong OFW. Isa sa mga dahilan. So actually wala namang problema maging OFW eh. Pero sana choice mo sanang maging OFW. Choice mo. Hindi yung napilitan ka kasi wala ka na makitang trabaho sa Pilipinas. Yan. Oo. Ay, nako. Anyways, hindi ba tayo magbe-break? Oo nga, break na. Break na pala. Kanina pa tayo break. Ayan na. Break. Wala kasing nakalagay. Yan. So, mga kababayan, babalik po kami. Makaraan ng isang sandali. Opo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon! Oh, nagbabalik tayo mga kababayan. At syempre meron tayong panauhin ngayon. Si Stephen Lee nandito, bumisita sa studio. Napadaan. Galing ng Boracay ito. Magandang gabi po sa ating mga karadyo Pilipinas. Ako po si Stephen Lee na bumisita dito sa mga idol ko, no? Ang The Big Five. Yan. Kung napaaga-aga lang sana, mas makakasama pa ako sa mas maraming topic nila, pero medyo nahuli ako eh. Kaya shoutout na lang. Shoutout na lang po sa inyo ha. Maraming salamat po na tumutok kayo ngayong gabi dito sa programa ng
The Big Five dito lang sa Radyo Pilipinas. Yun, thank you. Nandiyan si Coach. Nagbabalik. Coach. Hello, Coach. Coach, wala kang boses. What's up? Yan. Okay na. Nandiyan na. Oo. Hindi na Big Five ha. Big V na tayo. Big V na tayo. Big V na pala. Ay, hindi na Big Five, Big V. So, balikan natin. May oras yung pa tayo, mga may kinalaman dito sa flood control project. Kasi, merong isang congressman na sa siyam na gumuho o nasira na flood control, yung ginawa niya doon 6. Nako, naloko na. Yan yung balita ngayon. Tukuyin na natin di umano'y si Saldico, yun ang sabi sa balita. Nako. Di ba kilala naman natin na si Saldico kaalyado rin naman dati ng Pangulo. Hanggang ngayon naman, Meron daw isang kontraktor na isa yata siya sa may-ari. Sunwest. Yung Sunwest. Isa sa may-ari, tapos isa siya sa, parang siya yung pinaka doon. Yung ginagawa kasi ng mga ganyan, ng katulad ni Saldico, kung kailan siya magiging congressman, sa kanya tatanggalin yung shares niya. Para kunwari, hindi siya kasali. Pero syempre, kumpanya yan, may mga kumpanya pa sa baba yan eh. Tama yung inside mic, diba? Umiikot yan eh. Nagkakaroon ng ikot yan eh. So, doon siya nga magkakaroon ng shares sa may baba. Minsan, ginagawa rin yan na gagawa lang ng, ewan ko tama mo ko, Coach. Alam mo to. Secretary certificate lang yan. At saka meeting lang yan. Dali lang yan. Board resolution lang. Board resolution lang yan. Board resolution lang. So, ngayon... Pero formality lang yun, Boss Mike. Tatanggalin. Wala ka na. Nabili ko na yung share mo. Diba? Lahat, halimbawa. Yung shares niya 25%. Akin na, bibiling ko na. Para kunyari, yung isa majority. Nangyayari kasi Pasok niya sa dami niya. Oo. Nangyayari. Kunyari, tropa. Diba? Usap tayo. Pwedeng ganun kasi. Hindi ko naman sinasabi na yun ang ginawa ni Saldico, Hindi ko sinasabi. Pwede lang na nangyayari talaga. Pero based on record talaga, 2019 nagtanggal siya ng shares. May record talaga, 2019. Yun pumasok na siya sa Congress. Congress. Kasi mag-Senate, magko-congressman na kasi siya noon. Alam naman natin na negosyante yung mama. Matagal na. Tagal na. May subdivision at kung ano-ano pa, ibig sabihin. Hindi lang naman siya. Nakita nyo ba yung isang contractor na nagpakita ng kadami-daming sasakyan na magagara? Yes, boss, no? Diba? Kitang-kita talaga. Yun madami tayong alam dyan. Na-content ni ni Idol Julius Babaw tsaka ni Madam Corina. Di ba? Kita nyo naman. Pero nakakapagtaka lang, no? Kasi si Corina, hindi na bago sa kanya to Kasi naalala mo 2021 kay Chiyoto? Don Chiyoto? Kay Corina din kung sumikat yun di ba? Yung kanyang yung Ponzi scheme. Yung double your money. Maraming nadali ron sa mga taga-Rojas. Mga taga-Rojas. Diba? Pero ngayon nalagay sila sa medyo alanganin itong mga mainstream media personnel natin dahil dito sa issue nga ng mga contractors. Kasi ang isa sa mga kinikilala pagdating sa good governance na si Mayor Vico Sotto ng Pasig ay may nabanggit patungkol dito sa sa di umano mga interviews with the contractor. Pangalanan na ba natin? Pangalanan natin kasi andun naman open public information naman yun. Public naman yun So medyo yun nga it send waves sa social media na tumanggap daw di umano ng 8 digits. 10 million. 10 million daw. 10 million. 10 million. Nakabahan kasi ako. Bro, hindi siya sanay Daw! Daw! Bro, basta pag public, pag naka-public na, pero, dininay naman ni Julius Babaw at saka ni Corina. Dininay naman. Pero, ako naman, analyze ko dyan, hindi magsasalita si Mayor Vico Sotto ng gano'n nang walang hinahawakang ebidensya. Pero ang sabi niya, patanong yon, hindi raw saktong 10 million. Sabi niya, yung figures naman daw, hindi naman hindi naman daw 10 million. At according pa kay Mayor Vico Sotto, naniniwala siya na may nilabag daw bilang ethics ng journalismo ito si Corina at si Julius Babaw dahil kilala sila ang mga newscaster. Ako naman, ano ko naman doon. Ang problema kasi hindi naman to sa sa TV.
kung saang platform. Oo. Sa YouTube nila inano to eh. Katulad kay Julius Babaw sa YouTube channel YouTube. niya. Yung kay Corina ata hindi eh. Hindi ba kay Corina? YouTube din yun, YouTube. YouTube din pala, YouTube din. Hindi ito inano dahil sa ipalabas sa TV Patrol, ipalabas sa kanilang YouTube channel. So personal. Oo, yun ang ano diyan. Pero syempre, hindi naman kasi sila basta-basta tao lang na katulad natin na vlogger eh. Ano sila eh? Meron silang ethics eh. At saka may ethics sila talaga. Oo, may code of ethics. May code of ethics yung mga media personnel na katulad na. Especially mga veterano sila. Oo. Ang sabi pa ni Mayor Vico Soto about daw to sa lifestyle, gano'n. Sabi naman ni Julius Babaw, para raw maka-inspire ng tao. Sa akin sige, okay. Nakaka-inspire yun talaga. Sa akin naman, hindi nakaka-inspire yung gano'n. Hindi ako na-inspire ako kaibigan natin si Julius Babaw kasi dati binabati tayo niyan. Pero sa akin hindi para maka-inspire ang tao nito. Bakit? Ang nakaka-inspire yung buhay ni Pacquiao. Yan. Kasi galing sa mahirap talaga yan. Buhay ni Insan. Yan, mga ganyan. Pero matatawag bang para ma-inspire ang tao na dati kang mahirap tapos napunta ka sa DPWH tsaka kayo mama? Nakaka-inspire ba yun? Hindi nakaka-inspire yun. Pabanggit mo palang DPWH, may bahid ng korupsyon eh. Tapos mayroon kang 40 luxury car. Alam ng tao ka mo na kapag ka sa gobyerno, laging ang isip nila eh. Merong kasabit na hindi, para sa akin hindi nakaka-inspire, ma-inspire ang tao. Hindi, tsaka nabanggit din na yata na dun sa mga luxury cars, meron yung hindi na mga nagagamit eh. Dahil sa sobrang dami. So parang paano mo lang dahil kaya. Paano mo ba naman magagamit yun? Kami nga ni Coach, tag-isa lang. 'Di ba? Pag lumabis doon, hindi na nga namin magamit yun. Hindi mo na magagamit yun. Magiging tambak display na lang sa parking lot mo yun. So parang kayabangan na lang, ano? Hindi naman. Baka hilig talaga nila. Baka hilig. Hilig nila. Pero kudos din kay Mayor. Ako naman, singit lang ako mga brother. Coach. Singit lang ako. Kasi si Sir Julius Babaw, kilala ko yan. Kasi kaibigan ko yung misis. Nakatrabaho ko yung misis pala niya. Si Christine Babaw. Mabait naman yan sa totoong sa totoong buhay. Yun nga lang dito sa kasi ang convenient kasi nung excuse na lifestyle channel to, ginagawa lang namin to kasi yun nga i-broadcast yung tao dito rags to riches story. Ang pangit kasi doon yung rags to riches story kasi nila galing sa corruption eh. Ayun nga. Baka naman hindi alam din nila, no? Justify yun? Coach, baka naman hindi naman nila alam. Trabaho nila bilang media na malaman eh. Hindi, tsaka sa tagal ba naman nila sa media, DPWH, hindi nila alam? Parang hindi Siguro ang naging mas maganda na nag-response nila. Ngayon na alam na nila. Sorry. Sorry. Siguro ngayon na alam na nila na ganun nga, siguro dapat ang naging response lang nila is nag-apologize na lang sila kasi hindi nga naman talaga nila alam, di ba? Wala namang problema dun eh. They will not be put to court. Minsan kasi coach, mas maganda yung inaamin na lang eh. Correct. Mas okay yung aminin na lang na, okay, mali, di ba? Pero may nabanggit. Ay, mga boss, may nabanggit si Senador Marcoleta. Ewan ko kung etching niya lang to. Pag daw napatunayan na may ginawang korupsyon sa pera ng gobyerno, buwis ng bayan ng mga diskaya, hahatakin daw ang kanilang mga property. Nako. Pwede ba yun? Ito kasi yan. Pati raw yung 40 luxury car eh. Ito kasi yan. Baka hindi nyo na idadagdag. Ako na magdadagdag. Ayan naganap, no? 2018 sila nag-umpisa na tumiba-tiba. 2018. O Mark Villar. Ayan panahon niya ni dating Pangulong Duterte. Wala ni Mark Villar. Grabe ka talaga, Digong, pinagagawa mo. At saka isama natin yung sinasabing at galit na, mukhang galit tong si insan ko kay Villar eh. Dyan din naman, biglang talagang parang jet, tumaas yung kayamanan ng mga Villar. Nung panahon ni Digong. Nagkatapult talaga yung nung nasa gobyerno sila. Totoo yan. So, ano na sila dati? Top 11. Nung panahon ni Pinoy na pinakamayaman na pamilya. Nag-top 1 sila nung panahon ni Digong. Malamang kaya sila nagalit ngayon kay PBBM kasi top 3 na lang. Naghihirap ata sila. Masama pa loob, ano?
Kahit top 10 pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kahit nga tayo maging top 100, masaya na. Top 1,000 nga lang, boss. Top 1,000. Anyways, wala eh. Ganun talaga. So, gusto ko, teka muna kasi ano na tayo, wrapping up na tayo. Last minute na pala. Shoutout po. Sa 1,100 pala. 1,200. Sa mga 300 pala. 1,300. Shoutout po sa 1,300 plus po na mga nanood at sa mga kaninang nanonood na umalis. At shoutout po sa ating lahat, sa ating mga kasama. Siyempre kay Coach Jarrett, kay Sangkay na nasa bakasyon, kay Mark Ramos na nagha-honeymoon, kay Jake Magnus na hindi maiwan yung jowa, at sa ating bisita, si Stephen Lee. Siyempre kay Chris Ulo tsaka kay pisang ko, mahal ko to. Mahal ko rin naman kayo. At sa ating lahat, sa ating production, kay Kina. Kay Kina, nako, maraming salamat sa ating mga pogit magaganda rito sa studio na nag-aasikaso sa atin. Nako, maraming salamat at shoutout sa inyo. Mga gusto magpa-advertise pala, kontak lang kayo kay baka may mga nanonood diyan. Open ko na nga sa vlog ko eh. Ay, at saka shoutout pala sa ulo natin kay Nanay Christy nanonood, Nanay Christy Permin. Sa misis ko, kay Catherine, sa mga anak ko. I love you all. Nanay Christy, baka naman. Baka naman, pwede nyo kaming bigyan ng mga dyan, ng mga sponsor, wag lang. Pala kay Coco Martin, alam mo na. Coco. Baka naman, di ba? Kasi kailangan natin ng sponsor kasi gusto natin mag-araw-araw dito sa radyo. Kasama yung mga vlogger na katulad ni Stephen D. Na marami tayong plano. Gusto natin. Siyempre, yung nakikita lang kasi ng mga tao, tayo. Pero sa likod nito, marami. Medyo salimuot. Marami ang talagang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba nasa likod lang o hindi pa masyadong kilala, pero talagang napakarami po. Coach! Ayun, magsa-shoutout lang ako sa pamilya ko, syempre, tsaka happy birthday sa aking wonderful daughter. Happy birthday. Ayan. Actually, dito ako ngayon sa party niya, kaya doon napunta dyan. Birthday pala niya ngayon. Maraming may celebration ngayon eh. Kasi, di ba, si Sangkay, anniversary ata ng church. Si Mark, Honeymoon. Bablog niya ata. Yung honeymoon. Alin ba yung bablog? Yung ginagawa sa honeymoon? Hello, Ma'am Nina Chupapi. Shoutout sa'yo. Okay na yun. Siyempre, shoutout kay Mami na nagluto kanina ng Bicol Express tsaka masarap na sinigang na baboy. Doon sa aming pinuntahan sa may Rizal. Nako. Shoutout po sa inyong lahat. So yun, mga kababayan ko. Yun na ba yan? Wala na kayo dadagdag? Coach, wala na? Wala na. Okay na. Tax. So, babatiin ka? Shoutout pala sa asawa ko at sa dalawang anak ko. Every ko naman binabati yun. Tsaka sa chewin kung may sakit. So, pagaling po kayo. Yung yung dinate nyo sa Boracay, hindi ka kasama. Hindi mo babatiin yung... Joke lang yun. So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay at pagantabay at pananatili sa aming programang The Big B. Abangan nyo po kami tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng hapon. Maraming salamat po. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong